Matapos magpasabog ng 20 points at 6 of 10 shooting mula sa 3-point line sa Game 7 ng Western Conference Finals, naging emosyonal si Julian Champagny habang binalikan ang isa sa pinakamahirap na yugto ng kanyang karera. Bago siya naging mahalagang bahagi ng pag-abot ng San Antonio Spurs sa NBA Finals, isa muna siyang batang manlalarong nawalan ng direksyon matapos bitawan ng Philadelphia 76ers noong February 14, 2023. Ang mas masakit para kay Champagny ayon mismo sa kanya ay wala siyang natanggap na malinaw na paliwanag o babala bago siya i-waive ng koponan. Bilang isang undrafted prospect mula sa St. John's University, umaasa si Champagny na mabibigyan siya ng pagkakataong patunayan ang kanyang sarili sa Sixers. Ngunit sa halip na pagtiwalaan at i-develop ang batang forward, pinakawalan siya ng Philadelphia upang magbigay ng roster spot para sa ibang galaw ng koponan. 2 araw lamang matapos siyang i-waive ng Sixers, agad siyang kinuha ng San Antonio Spurs noong February 16, 2023 sa pamamagitan ng isang two-way contract. Isang desisyong kalaunan ay naging isa sa pinakamagandang talent pickups ng Spurs sa mga nakaraang taon. Mula sa pagiging player na halos mawalan ng pagkakataon sa liga, ngayon ay isa na siyang mahalagang bahagi ng rotation ng San Antonio. Sa kanilang serye laban sa Oklahoma City Thunder, nagtala siya ng averages na 11 points, 6 rebounds at 1 steal kada laro habang nagbibigay ng enerhiya, depensa at mahalagang shooting para sa Spurs. Sa pinakamalaking laban ng kanilang season, muling ipinakita ni Champagny ang kanyang halaga nang pangunahan niya ang Spurs sa Game 7 sa pamamagitan ng 20 points at 6 na tres. Habang patuloy na umaangat ang karera ni Champagny, mas lalo namang bumabalik ang kritisismo sa Philadelphia 76ers dahil sa tila paulit-ulit nilang pagkawala ng tiwala sa mga batang talento. Isa si Champagny sa mga manlalarong hinayaang umalis bago pa tuluyang maipakita ang kanyang tunay na potensyal. At hindi lamang siya ang halimbawa. Kung matatandaan, isa rin sa mga batang manlalarong pinakawalan ng Sixers ay si Jared McCain, na kalaunan ay naging mahalagang bahagi ng Oklahoma City Thunder matapos siyang matrade noong nakaraang trade deadline. Bagamat nalaglag man sa playoffs ang Thunder, ipinakita ni McCain ang malaking pag-unlad sa kanyang laro at pinatunayan na kaya niyang maging isa sa mga promising young guards sa liga. Habang ang ibang organisasyon ay marunong maghintay at mag-develop ng talento, maraming fans ang naniniwalang madalas ay masyadong mabilis sumuko ang Philadelphia sa kanilang mga batang manlalaro. Ngayon, habang naghahanda si Julian Champagny para sa pinakamalaking yugto ng kanyang karera sa NBA Finals, dala niya ang kwento ng isang manlalarong hindi sinukuan ng sarili kahit halos isuko na siya ng ibang koponan. Mula sa pagiging waived player hanggang maging Game 7 hero, isa siyang patunay na minsan ang kailangan lang ng isang batang talento ay isang organisasyong handang maniwala sa kanya. Kayo mga idol, ano ang masasabi nyo? Tama bang sabihing isa na naman itong malaking pagkakamali ng Sixers sa pagbitaw kay Julian Champagny o talagang mas magaling lang ang Spurs pagdating sa paghanap at pagdevelop ng mga hidden gems? Samantala, bagamat nagtapos ang kampanya ng Oklahoma City Thunder matapos silang matalo sa semi-final series laban sa San Antonio Spurs, hindi pa rin maikakaila ang husay at potensyal na ipinakita ni Cason Wallace. Sa edad na 22 taong gulang pa lamang, patuloy siyang umuunlad bilang isa sa mga pinakaimportanteng young guards ng Thunder at isa sa mga pinakamahusay na two-way role players sa NBA. Ang dating lottery pick ay nagtala ng averages na 8 points, 3 rebounds, 2 assists at halos 2 steals kada laro ngayong season habang tumitira ng 35% mula sa 3-point line sa loob ng 26 minutes kada laban. Ngunit mas lalo siyang umangat sa playoffs kung saan ipinakita niya ang kanyang kakayahang maglaro sa pinakamalalaking sandali. Sa kanilang Game 7 laban sa Spurs, umiskor siya ng 17 points, kabilang ang 14 points sa fourth quarter habang tumira ng 5 of 9 mula sa 3-point line. Kahit nauwi sa pagkatalo ang Thunder, isa si Wallace sa mga manlalarong lumaban hanggang sa huling segundo at nagbigay ng pag-asa sa kanilang koponan. Dahil sa kanyang elite perimeter defense, mataas na basketball IQ at patuloy na pag-unlad sa opensa, extension eligible na ngayon si Wallace. May mga usap-usapan mula sa paligid ng liga na maaaring umabot sa pagitan ng $23 million hanggang $26 million kada taon ang halaga ng kanyang susunod na kontrata. Nasa kontrol pa rin ng Oklahoma City ang sitwasyon dahil mayroon silang team option sa kanyang kontrata, ngunit hindi rin maikakaila na haharap sila sa mahirap na desisyon sa mga susunod na taon dahil sa malalaking kontrata ni Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams at Chet Holmgren. May kakayahan pa rin ang Thunder na bigyan si Wallace ng extension, ngunit habang lumalaki ang kanilang payroll at papalapit ang mas mahigpit na salary cap restrictions, posibleng mapilitan silang timbangin kung hanggang saan sila handang gumastos upang mapanatili ang kanilang malalim na roster. Dahil dito, hindi rin maaalis ang posibilidad na balang araw ay masangkot ang pangalan ni Wallace sa mga usapang trade kung kinakailangan ng organisasyon na magbigay prioridad sa kanilang mga pangunahing bituin. Kung sakaling dumating ang panahon na maging available siya sa trade market o hindi siya mapanatili ng Thunder sa hinaharap, isa sa mga kuponang dapat agresibong sumubok na kunin siya ay ang Los Angeles Lakers. Ang kombinasyon ng kanyang depensa, shooting, enerhiya at kakayahang maglaro kasama ang mga superstar ay eksaktong kailangan ng Lakers.
Sa murang edad at mataas na potensyal, maaari siyang maging isa sa pinakamagandang long-term additions para sa backcourt ng Los Angeles. Kayo mga idol, ano ang masasabi nyo? Dapat bang unahin ng Oklahoma City Thunder ang pagbibigay ng malaking extension kay Cason Wallace? O kung sakaling maging available siya sa trade market, panahon na ba para kumilos ang Lakers at subukang kunin ang isa sa mga pinaka-promising young guards sa NBA? To get open looks at the rim, like the one that Isaiah Joe set him up on. Yeah, thank you, Nick. And he's just done a great job of settling in. And now being a big producer, Cason Wallace off the steal. There is Dort.